Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Jesus Busi Duki. Ito po yung masipag, matalino na DDS vlogger. Siya yung nagsiwalat ng mga kapalpakan ng flood control project sa Ilocos Norte. Sabi niya, I think this government will try to test the resolve of the members of the Iglesia ni Cristo by creating a scenario that will give them the semblance of legality to enter the Iglesia ni Cristo Central Headquarters. Okay. Saan ang Central Headquarters ng Iglesia? Doon po sa Quezon City. Yung malaking simbahan doon, yung napakagandang simbahan. Palagi ko yung nadadaanan, 1980s. Yung, di ba, may New Era College, then nandun na rin yung malaking cathedral ba yan o ano. Yan ang Central Headquarters. So, ano itong sinasabi ni Brother Jesus Busi Duki na semblance, legality na pasukin ng administrasyon. Ito, opinion lang ito ni Jesus Duki. It might happen or it might not happen. So ako, nagko-komento lang ako. Kasi maalala ko yung KOJC compound 2024 ba yun, nung pinasok ito ni General Torre with thousands of policemen. Hinahanap nila si Pastor Apollo Kibuloy na by that time may arrest warrant na siya, nagtatago. So dahil may isang nagtatagong Apollo Kibuloy, yan na, nagkaroon ng legal ground ang Marcos Jr. administration. Pinasok ngayon. Nagkaroon ng seeds. Di ba matagal-tagal yun? Ilang weeks ba yun? Na naghukay pa sila sa loob na hinahanap ang heartbeat. So in the end, dahil sa tagal ng naawa si Pastor Kibuloy sa KOJC as a whole, bumaba siya, nag-surrender. By that time, si Pastor Kibuloy nagtatago, nasa bundok. So ngayon, nakakulong na si Pastor Kibuloy. So, ito, ang naintindihan ko lang sa post ni Jesus Busi Duki is, nagsalita na si Senator Marcoleta sa kanilang programa sa Ganang Mamamayan, Net 25, na nabalitaan niya na papalabas na o malapit nang iserve ang kanyang warrant of arrest. So pag nandyan na yung warrant of arrest, option yan. Magtago, katulad si Senator Bato, option. Pwedeng voluntary surrender or magtago. Nagtago si Senator Bato. Si General Bantag, option. Surrender o hindi? Hindi. Kaya nagtatago. Sino pa? General Domingo, yung PNP general na tumi, isang matino, hepe ng drug enforcement group ng PNP. Inakusahan na sangkot siya sa anomalya sa pulburon. Ayun, hindi siya nag-surrender, nagtago. Atong Ang, ayun, nagtatago rin. So, options ang mga ito. Yung kaibigan ko, nung nalaman niya na may warrant of arrest siya, may mga nag-advise na magtago siya. But ultimately, sabi ng kaibigan ko, harapin ko yan. Hinarap niya. Nagpiyansa. Lumaban sa korte, nanalo. Na-dismiss yung kaso. Si General Romeo B. Pukis, nagbakasyon siya, Thailand ata. Then dumating siya after vacation, hinarap niya yung kaso. Inaresto siya, kailang nakapagpiyansa, ngayon lumalaban siya sa korte. Ito ngayon kay Senator Marcoleta, ang isang option is pwede siyang lumaban. Kailang nagsalita na siya, I will surrender peacefully.
Kasi kung lalaban siya o magtatago sa central headquarters ng iglesia, yun na yun. Yung opinion ni Jesus Busi sa nakikita ko, pag mag-decide si Senator Marcoleta na hindi siya mag-surrender at magtago sa INC headquarters o signman, o diyon, may legal grounds na ang administrasyong ito para pasukin ang mga INC churches. Di ba ganun yun? But wise move ng iglesia ni Senator Marcoleta, I believe, pinag-uusapan na ito ng INC leadership. Ito, opinion ko lang ito na ang advice ng kapatiran, ng leadership, sige lang, mag-surrender ka. So dito mo makikita yung laki ng tiwala ng INC sa Panginoon. Bahalang makulong ka. Basta ang Diyos, ang Panginoong Hesus is kasama mo sa kulungan. Ganon. Kaya lalo akong bumibilib sa INC ngayon. So tingnan natin what will happen. Lalabas ba yung warrant? Ang tingin ko, yes, lalabas. At kung lalabas yan, at anong mangyari, ito na. Kaabang-abang. Nakakatuwa ang mga comments dito. Sabi ni Jingo Ibards, I am a Catholic, but we should protect our brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo. I am with them, sabi. Sabi ni Kajon Talay, kaming mga INC ay Pilipino rin, nagbabayad ng tax, nagdaramdam, nasasaktan. Eugene Dawis, I am not a member of INC, but I share the same sentiments as with them. I will fight hand in hand with them. Ito, pag tuluyan ng lumabas ang arrest warrant laban kay Senator Marcoleta at magtagumpay ang administrasyon pagpakulong, to me, that's a political suicide. Kasi makakalaban nila buong iglesia. How many botante ng iglesia? Correct me if I'm wrong. Pinakamababa 3 million hanggang 5 million. Kasi worldwide na. At ang magagalit sa administrasyong ito, hindi lang iglesia. Catholics, evangelicals, born again, pati kapatid nating mga Muslim. I tell you, magsisimpatya dito sa kapatiran nating iglesia ni Cristo. So, ipagdasal po natin ang INC, si Senator Marcoleta, na bigyan siya ng tapang. Hindi siya tutulad nung isa, yung 13 di Judas na kumabilang bakod. Mabuhay po kayo, Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan ng yero. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ilan ang giatop tungod kay nagdali-dali sila og atop tungod kay sige og kaulan dire. So karon atong nakita nga human na gyud sa pag-atop o nakapatindog na gyud sila sa ilang balay tungod sa tabang. So kuha na gyud tungod sa tabang nakabalay na sila. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sin nga nag-atop na gyud ni kay ga tuluan na among balay sa gi atop na gyud namo ang gitabang sa amoa. Oo, so tungod kay sige na og kaulan inyo na lang giatop ang gitabang sa inyo nga yero. O giatop na gyud namo. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa. So nindot na gyud ang inyong atop. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga inyong gipulihan nga karon nakapatindog na mo aning inyong bag-ong balay? Pila? 5 na ka tuig. 5 na ka tuig. So karon nindot na gyud mo maulanan. Dili na. Hinaot unta nga magpadayon pa ni nga tabang
kay para matabangan ang kakalisod. So daghan pa di ang nanginhanglan og tabang O dagan pa gyud. nga sama ninyo. So salamat kayo.